Guys, marami pa rin mga kababayan natin ang ginigipit. Lalong-lalo na dito sa mga private hospital na walang ginawa kundi ang may tinatawag sila na palit ulo. Kung hindi ka makabayad sa hospital ay maaring mawala yung isa sa atin sa mga kamag-anak natin, anak natin. Yan yung mga ginagawa ng mga hospital. Katulad dito sa papakita ko sa yung balita. Kasi parang nababagabag yung aking damdamin pag ako'y nakakarinig ng ganitong sitwasyon. Siguro kahit na kayo rin naman sa kalagayan nyo, na kapag mayroon kayong kamag-anak, lalong-lalo pag na-admit sa hospital, ay may tinatawag sila na palit ulo. So, ibig sabihin nun, tayo kasi pag halimbawa mayroong na hospital na kamag-anak natin, pinapipirma tayo sa waiver na kung sakaling mayroong mangyari, wala silang panagutan. So, ngayon, yung mga kamag-anak natin, lalong-lalo sa mga private hospital na ang gusto natin ay mapagaling, kaso nga lang, abusado rin naman sila. Halimbawa kapag ilalabas na yung kamag-anak mo, napakalaking bill ang ibibigay sa iyo na hindi mo na kaya. Yung nasa isip mo ay magagampanan mo o makakaya mo, subalit pag nandyan na yung billing na yung bill na ibibigay nila, doon na nagkakaroon ng problema kasi lalo na pag may mga health card ka. So namamalayan mo na lang yung health card mo, inuubos nila kasi ang ginagawa nila panggigipit talaga guys. Kasi isipin mo, hanggat maaaring mayroong laman yung health card mo, uubusin nila yan. Kahit alam nila na pagaling na yan, uubusin nila yan. Tapos ngayon, kasi private, ay ang oras yan ay tumatakbo. Ngayon, pinapalagpasan pa nila yan. Talagang uhututin nila yung hanggat maaari. Ubos na nga yung health card mo. Meron pa silang idadagdag na pera na may ibigay sila ngayon. Yung mga kababayan natin na hospital, doon na naghahagilap ng pera. So ngayon hindi na makalabas. Ngayon pag hindi makalabas, nag-additional ang bill mo doon sa hospital. Kaya dapat na mga ganyang hospital, pinapasara na yan. Hindi na dapat yan tinotolerate ng ibang ng gobyerno natin ang mga ganyan, kasi imbis na matulungan nila yung kababayan natin ay mas lalo nilang pinahihirapan. Kawawa katulad nating mga mahihirap, ay dapat mga ganyan kinakansela yung lisensya na nila. Panoorin natin guys ang reklamo Well, nila. unang-una, ganun din ang aking pasasalamat. Dahil kung hindi ho dahil sa kanila, hindi ho natin mahahanapan ng solusyon ito. Hindi ko inakalain na sa private hospital pa mangyayari pala ang ganitong palit ulo scam natin, no? Matapos na humarap sa media noong Abril ang ilang mga nagrereklamo hinggil sa umano'y panggigipit ng isang pribadong ospital sa Valenzuela City. Nagpasaklolo na rin sa local government ang ilan pang mga biktima kanina na sinasabing illegal rin silang hinold ng Allied Care Experts Medical Center sa Valenzuela hanggat hindi sila nakakabayad ng hospital bill. Base sa salaysay ni Neriza Zafra, October 2017 nang ipanganak niya noon ang kanyang premature baby sa ospital. Inabot umano ng halos kalahating milyong piso ang kanilang bill sa Ace Hospital, pero nasa 200,000 pesos lamang ang kanilang kayang bayaran. Dahil sa insidente, isang buwan umanong hinold ng ospital ang kanyang baby. Sa isang bangungot po yung ginawa nila sa amin. Alam po nila, nang hihingi na lang ako ng pagkain sa mga pasyente, yung mga bantay ng pasyente sa ospital para pakain saan ako naiwan sa bahay. Yung ultimong pasyente ko nasa ospital nila, doktor, mga nurse, nagbibigay, nag-aambangan para sa pambili ng gamot na hindi ko na kayang ibigay. Ganun po sila kalala. Nagmamakaawa ako sa admin. Bigyan ako ng promissory note kasi walang-wala po kami. Gaya ni Nerissa, inabot rin ng halos 300,000 pesos ang bill sa Ace Hospital ni Cherry Luvic Ignacio at ng kanyang pamilya nang dahil lamang sa COVID-19 noong 2021. Ayon sa ospital, naubos umano ang laman ng kanyang health card, kaya't kinakailangan na niyang magbayad ng cash. Dahil dito, hindi rin sila agad na pinayagang makalabas ng ospital dahilan para lalong lumobo ang kanilang bill.
Nung binigay na po nila yung bill ko, yun yung time na wala na po, bali, sent home na ako ng doktor. And dun po nila sinabi sa akin na, max out na po yung card nyo. Sabi ko, paano po yun? Wala po akong pambayad kasi ang meron lang ako yung HMO ko. And yun ang sabi na kailangan kasi na, na bayaran yun. Sabi ganun. Hanggang sa, sabi ko, pwede po bang mag-request ng promissory note? Hindi po honor dito ang promissory note. So, ayun na, nagsimula na ako magkaroon ng anxiety attack. Nakapaghain na ng formal na reklamo ang mga biktima laban sa ospital. Samantala, nagpalabas na rin ng warrant of arrest ang Metropolitan Trial Court Branch 109 laban sa 3 staff ng ACE Hospital sa Valenzuela kaugnay sa kasong grave coercion. Nauna nang inireklamo ng ilang mga biktima ang umano'y hindi pagpapalabas sa kanila sa ospital maging ang kanilang mga nagbabantay na kaanak hanggat hindi sila nakapagbabayad ng bill. Gayunman, mariin itong pinabulaanan ng pamunuan ng ospital. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, pawang mga doktor ang may-ari ng ACE Hospital, kaya't nakalulungkot anyang isipin na gano'n na lamang ang panggigipit nila sa mga pasyente. Nanawagan naman ang alkalde sa Department of Health na ipasara na ang ospital upang maiwasan na makapangbiktima pa ng iba. I am calling the attention of Secretary Ted Herbosa to act upon this already. Kung kailangan pong ipasara po yung ospital, ipasara na ho at tutulong pa ho ang lokal na pamalaan para po hindi na po mabiktima at marami pa silang mabiktima pa dito sa aming lugar. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.